Balikan po natin ang ulat patungkol sa pagpupursige ng pamahalaan na mapanagot ang mga sangkot sa pork barrel scam. Ang aming kasamang si Rocky Ignacio nag-uulat mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Cathy. Hindi na daw dapat pagdudahan pa ang hakbang ng pamahalaan para labanan ang graft and corruption. Sinabi ito ng palasyo sa report na sangkot umano maging ang mga kaalyado ng palasyo sa ilang anomalya. Nanindigan ang Malacanang na walang sisinuhin sa paghahanap ng katotohanan sa likod ng maling paggamit ng PDAF. Sinabi ito ni President Edwin Lacerda sa report na baka protektahan ng palasyo ang mga kaalyado na idinadawit sa kontrobersya. The DOJ will investigate. And also the fact that we already have an ally who was already, where a case has been filed against him. So that should douse any suspicion or fear that this government is set to protect its allies. Ayon sa kalihim, ang konkretong ebidensya ang magdadala sa katotohanan. What we have always maintained is that where the evidence leads, the DOJ will investigate. So we will leave it with the DOJ to assess and evaluate those cases that you referred to. Nagsalita ang palasyo sa report ng pagkakadawit umano ng ilang kongresista at ilang pang opisyal ng pamahalaan sa pork barrel scam. 19 na mambabata sa umano'y kaalyado ng Aquino Administration ang idinadawit sa anomalya sa ilalim ng National Agribusiness Corporation o NABCOR. Ang NABCOR ay isa sa nirekomendang buwagin na ng Governance Commission on GOCCs. Paliwanag ni Lacerda taong 2007-2009 COA report ang pinagmulan nito kung saan ang ilan ay hindi pa miyembro party at hindi pa rin ganong kalakas ang naturang partido. You must also remember that this was the time where LP is not in power, and a number of these people during that time belonged to different parties. So we would have to. It is not the affiliation of the present time, but rather during the time when this was. This audit was conducted, and this is precisely the audit of 2007 and 2009. So again, these are events that happened prior to the administration, and so we certainly still maintain the belief that where the evidence leads us, then let's go there. And isa kasi sa idinadawit ay si TESDA Chief Joel Villanueva na umano'y malapit sa Pangulo. Ayon sa kalihim, nabanggit ni Villanueva na nagsumiti na siya ng kanyang mga lagda sa question document sa section ng NBI para sa investigasyon. Nauna nang pinabulaanan ni Villanueva ang akusasyon laban sa kanya. I think that's the situation, regardless of whether you are close or not. The President maintains the same principle that where the evidence leads, the DOJ will investigate. Nauna na nga tiniyak ni Pangulong Aquino na patuloy na iiral ang tuwid na daan hanggang sa matapos ang kanyang termino. At yan po ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Rocky Ignacio.